Sa mga nagdaang kabanata ay nagulat si Tang Ye dahil sa mabilis lang na natalo ng Demon Clan ang puppet na nilalang. Kaya tinanong niya ito na kung paano ito naging ganito kabilis. Dahil isa itong bangkay na puppet na ginawa ng isang cultivator sa antas ng pagtawid sa kapahamakan. Nagsalita ang nilalang na kung sinasabi ba nito ay ang bagay na nasa kanyang kamay. Pero inaamin niyang medyo nakapagdulot nga ito ng abala sa kanya. Dahil sa napilitan siyang gamitin ang 80% ng kanyang lakas. Bahagya namang nag-alala si Zhong Shishan at kanyang sinabi na anong gagawin nila ngayon. Dahil nasira na ang plano. At hindi nila kayang harapin ang demonyo. Sinabihan din niya ang kanyang sistema na ang pangunahing gawain na ibinigay nito sa kanya ay imposibleng tapusin. Dahil sa napakalaki ng agwat sa lakas, kaya paano niya ito mapapatay? Lumitaw naman ang sistema bilang pagtugon sa kanya. Napaalala lang, mas mabuting maghanap ka ng paraan para mapalakas ang iyong pisikal na kakayahan. Nagalit naman si Zhuang Shishan kaya sinabihan niya ito na kung paano niya mapapalakas ang kanyang pisikal na kakayahan sa ganitong kaikling panahon. Nagulat naman ang babaeng nakamaskara nang makita niya si Zhong Shishan, kaya nasabi niya na kung nababaliw na ba ito dahil sa nasa mapanganib na silang sitwasyon. Ngunit bahagya siyang napahinto, at kanyang nasabi na kung may anumang bagay na maaring makakapagpalakas ng cultivation sa ganitong kaikling panahon, pero mukhang ang Daofire lang ang natatanging pagpipilian dito. Ngunit muli na naman siyang nainis dahil sa hindi magandang ideya ito dahil sa wala nga siyang spiritual roots, para maabsorb ang mga ito. Bahagya namang nabahala ang babaeng nakamaskara na mukhang hindi na maganda ang kondisyon ng ating bida dahil lalo itong lumalala. Ngunit isa lang ang naiisip niyang paraan dahil ang tanging paraan ng kanyang pag-absorb ay kainin ang bagay na maaring makapagpapalakas sa kanya, isa itong kabaliwan dahil sa maari itong ikamite ng tao lalo na isang Daofire. Hindi tulad ng Demon Beast. Matapos niyang pag-isipan ito ay sinabihan niya ang lahat na hihilingin niya sa lahat ang isang pabor. Natulungan siya ng mga ito na bigyan ng oras, dahil maaaring may paraan siya para harapin ang demonyo. Nagulat naman ang lahat ng kanila itong marinig. Muli naman nang nagsaad ang nilalang na mukhang wala na kayong paraan para lumaban pa. At nababagot na siya rito, kaya panahon na upang tapusin na ito. Matapos niyang magsalita ay ginamit niyang muli ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Heavenly Demon Slayer. Ngunit nasa 80% na ang lakas nito. Ngunit nang sandali niya itong pakawalan ay may biglang isang teknik ang hamarang dito. At isa itong banal na kapangyarihan at masasabi ding hindi ito basta-bastang teknik. Nang makita ito ng nilalang ay naging seryoso siya dahil sa mukhang may isa na namang kalaban niya ang may banal na kapangyarihan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan siya nakatayo. Agad din na lumapit si Tang Yi upang muling gumawa ng kanyang atake. Sinabihan din niya si Zhong Shishan na pipigilan niya ito pang samantala. Kaya magmadali ito at gamitin ito kung anuman ang paraang meron siya. Natuwa naman si Little Moon at kanyang sinabi na nasa wakas ay gumalaw na si Tang Tang. Napatanong naman si Jian Wuzhou na kung siya ba si Tang Yi, ang senior brother ng Yulin Immortal Sect. Narinig niya na ang mga bali-balita tungkol sa kanya, pero hindi niya pa ito nakikitang lumaban ng personal. Samantala lumabas naman sa usok ang nilalang na naiinis dahil muli na namang may lumitaw na ganitong kalaban niya. Kaya muli na naman niyang sinabi na kung anong klaseng atake iyon. Ngunit pakiramdam niya na mas parang isa itong pansamantalang depensibong artifact. Pero ang ginagawa niyo lang ay pinapatagal ang oras ng inyong kamatayan. Kasabay ng kanyang pagpapakawala ng kanyang atake, ngunit agad naman na ginamit ni Tang Yi ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Zenshanyin. Nagulat naman si Zhuang Shishan nang makita niya ang teknik na ito, kaya nasabi niya na hindi ba ito ang teknik ng palad na ginamit sa kanya ng nakatatandang elder noon. Isa lang itong mababang antas ng langit na teknik ng palad, na kinaya niya pa nga ito noon. Kaya paano nito mapipigilan ang malupit na pag-atake ng angkan ng demonyo? Sinigawan din niya ang kanyang senior brother na mag-iingat ito. Nagawa namang pigilan ni Tang Yi ang malakas na atake gamit ang kanyang palm technique. At inihagis ito palayo na parang walang silbing atake. Pagkatapos ay agad siyang bumawi ng atake sa nilalang. Nagulat naman ang nilalang nang maramdaman niya ang pinakawalang atake ni Tang Yi. Nasabi pa nga niya na isa na namang nakapasok sa larangan ng banal na kapangyarihan. Ngunit habang nasa ilalim siya ng pagkagulat ay nasa harap niya na ang atake.
Kaya hindi niya na ito naiwasan at tinangay siya nito palayo. Natuwa naman ang ating bida nang makita niya ang lakas ng kanyang senior, kaya sinabi niya na talagang karapat-dapat ito sa kanyang posisyon. Matapos niyang purihin ang kanyang senior ay agad niyang hiningi kay Black Phoenix ang Holy Heart Doubtfire. Nagtaka naman si Black Phoenix dito. Kaya sinabi niya na kung balak bang mag-breakthrough ang ating bida sa lugar na ito. Ngunit natuwa siya kaya agad niya itong inilabas, at sabay na sinabi na pero baka may pag-asa pa. Kung ikaw ang sasagap ng banal na puso ng Doubtfire, maaaring magtagumpay ito. Pagkatapos ay kanyang sinabi na kung ganun ay puprotektahan nila ito habang siya ay nagko-cultivate. Sa loob-loob naman ng ating bida ay bigla siyang pinagpawisan dahil sa sobrang init na kanyang nararamdaman. At ang nag-aapoy na sakit sa kanyang palad, pakiramdam niya ay parang tumatagos ito diretso sa kanyang puso. Ngunit gayunpaman ay agad niya itong kinain dahil ito lang ang paraan niya. Nang makita naman siya ni Black Phoenix ay nagulat siya sa kabal-iwang ito. Kaya tinanong niya ang ating bida na kung ito ba ang paraan nito sa pag-absorb ng Doubtfire. Ang babaeng nakamaskara naman ay sinabihan siya na isang tanga. Gamitin mo ang iyong espiritual na kapangyarihan upang gabayan ka at sipsipin ang enerhiya at diwan ng Doubtfire. Kung basta mo lang ito lululukin ng ganoon, masusunog ka hanggang mamatay. Dahil ito ang banal na puso ng Doubtfire. Namilipit naman ang ating bida sa tindi ng sakit habang pinagmamasdan siya ng kanyang mga nasasakupan. Bigla namang napasigaw ang ating bida at lumalabas sa kanyang buong katawan ang matinding apoy. Nang makita ito ng babaeng nakamaskara ay kanyang nasabi na kumilos siya ng kakaiba kanina, pero ngayon, tuluyan na siyang nabaliw. Para na siyang naghahanap ng sariling kamatayan. Lalo namang tumindi ang lumalabas na matinding apoy sa kanyang katawan. Ngunit hindi sumuko ang ating bida kahit na namimilipit na ito sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabutihang palad ay nagsimula ng tumaas ang kanyang physical value ng mabilis. Lumalabas din na tagumpay siya sa kanyang pag-absorb. Ngunit kapalit nito ang matinding pagdurusa. Napatingin naman sa kanya ang nilalang dahil naramdaman nito ang Holy Heart Doubtfire. Nasabi pa nga niya na lumalabas, na ginagamit mo ang Doubtfire upang palakasin ang iyong sarili. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ito hahayaang magtagumpay. Ngunit nabigla naman siya nang biglang tumama sa kanyang mukha ang malaking palad. Ang malala pa ay dinikdik siya nito sa mataas na bato, kasabay ng malakas na pagsabog. Muli namang nainis ang nilalang kaya naman muli niyang ginamit ang kanyang 80% na kapangyarihan. Ngunit nakapaghanda naman na ng maraming palad si Tang Yi sa kanyang itaas. Pagkatapos ay ginamit niya ang pamamaraan na kung tawagin niya ay 10,000 Buddha Pay Homage. Naalala ko tuloy sa kanya si Netero sa Hunter x Hunter. Muli namang ginamit ng nilalang ang kanyang teknik na Heavenly Demon Slayer upang tapatan ang atake ni Tang Yi. Nang sandaling magtagpo ang dalawang malakas na atake ay nagkaroon ng matinding pagyanig sa lugar at pagsabog ng malakas na enerhiya. Na umabot din sa labas ng Secret Realm na naramdaman ng lahat. Kaya napasigaw ang Elder na ang kapangyarihan ay umaapaw palabas sa teleportation gate ng lihim na kaharian. Nagsaad naman ang Elder na ibig sabihin nito, malapit ng mabaigo ang mga batas sa loob ng lihim na kaharian na pigilan ang espiritual na kapangyarihan sa loob. Nagtanong naman si Sect Master na kung ano ang mangyayari. Sumagot naman ang Elder na guguho ang lihim na kaharian, at madudurog ang espasyo. At lahat ng nasa loob nito ay mitatangay ng rumaragasang baha ng espasyo at panahon. Muli namang ibinalik ang eksena sa loob ng Secret Realm na kung saan patuloy ang pag-absorb ng ating bida at unti-unti nang nasusunog ang kanyang buong katawan. Nabahala naman ang nilalang nang makita niya ang ating bida kaya nasabi niya na hindi ito maari. Ang hindi mapakilang pakiramdam na ito ay mabilis na lumalala. Kapag natapos niya ang proseso, tiyak na magiging banta ito sa kanya. Kaya upang matalo din niya ang pumipigil sa kanya ay agad tinaasan ang kanyang kapangyarihan na umabot na sa 70%. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng kanyang atake patungo kay Tang Yi. Napasukan naman ng dugo si Tang Yi sa lakas ng atake. Nagkaroon din ng malakas na pagsabog ng aura kung saan naruroon si Tang Yi. Sinamantala naman ito ng nilalang upang makalapit siya sa ating bida. Naalerto naman ang tatlo nang makita nila na mabilis na lumapit ang nilalang patungo sa kanila.
Sinabihan naman sila ng nilalang na lumayas ito sa kanya harapan kasabay ng kanyang pagpapakawala ng kanyang atake. Wala namang nagawa ang tatlo dahil sa tindi ng pinakawalang atake ng nilalang. Agad naman na kumilos ang dalawa na bahagya palang makakabawi sa kanilang mga pinsala. At sabay nilang pinakawalan ng kanilang malalakas na teknik upang pigilan ang nilalang. Ngunit hinarap naman ito ng nilalang gamit din ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Killing Dagger na sinabayan ng Heavenly Demon Slayer. Naging walang silbi ang atake ng dalawa dahilan ng kanilang pag-iwas. Nagpatuloy naman ang atake patungo sa ating bida. Kaya nang makita ito ng babaeng nakamaskara ay kanyang sinabi na hindi ito maganda. Dahil ang ginawa ng ating bida ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito ay mahina ang kanyang depensa. Napasigaw naman si Little Moon at bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Sa mga punto namang ito ay malapit nang tumama ang atake sa ating bida. Nang sandali itong tumama ay nagkaroon ito ng malakas na pagsabog, nasabi pa nga ng nilalang habang natatawa na ang isang atake gamit ang 70% ng kanyang lakas, siguradong patay na ito. Ngunit nagulat naman siya nang makita niya ang nangyari. Dahil nasa harap ng ating bida si Fairy Mengyao gamit ang kanyang malakas na depensa. Nasabi pa nga niya na ito ay isang lihim na teknik na pangligtas buhay na nilikha ng dakilang nakatatanda para sa mga hinirang ng sekta. Maaari lamang itong aktibahin kapag nasa bingit ng kamatayan, katumbas ito ng isang pag-atake sa antas ng Mahayana. Sinabihan din niya ang ating bida na nagamit niya na ang kanyang pinakamalakas na alas. Mula rito, nakasalalay na ang lahat sa ating bida. Sa mga punto namang ito ay matagumpay na ang ating bida na ma-absorb ang Holy Heart Dao Fire. Naging seryoso naman ang nilalang at kanyang sinabi na tapos na ang pagpapatibay. Umabot naman sa 300 ang physical attribute ng ating bida, at sa mga puntong ito ay nasa panibagong yugto naman siya ng muscle cultivation. Biglang naglaho sa isang iglap ang ating bida na ikinagulat ng nilalang. At bigla itong lumitaw sa kanyang harapan, nagkaroon ng matinding tagpo ang dalawa na ngayoy halos parehas na ang kanilang lakas. Namangha naman ang nilalang at kanyang sinabi na mahusay ito. At tingnan nila kung gaano na ito kalakas ngayon. Sa lakas ng aurang sumasabog sa loob ng Secret Realm ay nagkakaroon na pagkasira ang espasyo. Dahan-dahan na din na gumuguho ang lugar na napansin ni Black Phoenix. Kaya nababahala niyang sinabi na mukhang nagsisimula ng gumuho ang lihim na kaharian. Nagsaad ang babaeng nakamaskara na sa huli, ang banggaan ng kapangyarihan ng dalawa ay walang tigil na lumalaban sa pagpigil ng mga batas ng lihim na kaharian, kaya nagsisimula na itong gumuho. Dagdag pa niya na hindi na kayang tiisin ng lihim na kaharian ang ganitong kalaking kapangyarihan. Muling ibinalik ang tagpo sa nagaganap na laban na kung saan bawat daanan ng dalawa ay nawawasak. Gumawa ng isang mabigat na atake ang ating bida na hindi naman naiwasan ng nilalang. Sa lakas nito ay tumilapon siya sa mataas na bundok. Muling naghanda ang ating bida ng kanyang gagawing atake gamit ang kanyang daliri. Nang sandali niyang bitawan ng kanyang atake ay lumikha ito ng napakalakas na puwersa. Sa lakas nito ay bumaon pa ang nilalang habang sumasabog ang matinding kapangyarihan. Napasukan ng dugo ang nilalang at wala siyang magawa sa lakas ng puwersang tumama sa kanya. Sinamantala ni Zhong Shishan ang pagkakataon habang hindi pa nakakabawi ang nilalang. Nang makalapit siya ay agad niyang inihanda ang kanyang pamamaraan na kung tawagin niya ay Quick Punch. Lumikha ito ng maraming kamao na halos hindi makita sa sobrang bilis. Napasigaw ng husto ang nilalang dahil sa tindi ng natatanggap niyang atake. Tumilapon din siya ng malayo at nasira ang lugar ng kanyang pinagbagsakan. Makalipas ang ilang mga sandali ay dugo ang nakahandusay ang nilalang. Nagtaka ang ating bida na kahit isang pag-atake na ganito kalakas, ay ito lang ang naging epekto at hindi pa rin ito tuluyang napabagsak. Nagsalita naman ang nilalang na kung nagpapatawa ba ang ating bida na gusto siyang tapusin ito. Nasa katunayan ay hindi niya pa ginamit ng buo ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa niya na kahit gumuho pa ang lihim na kaharian, ay wala siyang pakialam. Ipakikita niya dito kung ano siya kapag ginamit niya ang buong lakas niya. Matapos niyang magsalita ay inilabas niya na ang kanyang buong kapangyarihan. Nang inag ang Secret Realm at nagsilutangan ang mga tipak na bato, kasabay ng tuluyang pagkasira ng espasyo. At nagsisimula na ding higupin ang buong lihim na kaharian, na lubhang delikado para sa lahat ng naruroon.
Nabahala ang ating bida nang makita niya ito. Sinabihan naman siya ng isa sa kanyang nasasakupan gamit ang private sound transmission na magagamit niya ang bitik sa langit na ito upang tuluyang tapusin ang nilalang. Napalingon naman ang ating bida at kanyang nasabi sa loob-loob niya na ito ang private sound transmission. Napatanong din siya na kung sino ang gumagamit nito. Ang gumagamit nito ay walang iba kung hindi ang babaeng nakamaskara. Muli niyang sinabihan ang ating bida na itapon siya sa bitak sa langit. Ang lumaragasang agos ng oras at espasyo sa loob nito ay magpapapawi sa lahat ng bagay hanggang sa maging wala. Napatigil naman si Zhong Shishan sa planong ito. Kaya nasabi niya na kaya ang kailangan lang nilang gawin ay itulak ito sa bitek na iyon. Samantala sumigaw ang nilalang na ito na ang huling hampas sa kanyang gagawing atake, at tatapusin niya na ito, pati na rin ang buong lihim na kaharian. Nang marinig ito ni Zhong Shishan ay agad siyang naghanda dahil batid niyang delikado iyon kung magkataon, kaya ginamit niya ang isa pa niyang pamamaraan na kung tawagin niya ay right fist straight forward. Napasigaw naman si Jian Wuzhou sa gagawin ng ating bida, kaya sinabihan niya ito na isang tanga. Dahil hindi nito kakayaning saluhin ng direkta ang atake na ito gamit lang ang kanyang katawan. Ngunit huli na dahil binitawan na ng nilalang ang kanyang atake. Nang makita ito ni Zhong Shishan ay nanlaki ang kanyang mata dahil sa bilis ng atake na hindi niya na maiiwasan. Kaya tinamaan siya ng direkta sa kanyang katawan. Napasigaw naman si Little Moon nang makita niya ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay isa lamang itong ilusyon. Kaya nagulat ang nilalang na kung paano iyon nangyari. Sa kabila ng kanyang pagkagulat ay hindi niya nanamalayan na nasa harapan niya na si Zhong Shishan, at nagpakawala ng kanyang inihandang atake. Sa huling sandali ay nakita niya si Zion Chang na nakalutang sa hindi kalayuan. Dito ay napagtanto niya na si Zion Chang ang gumawa nito, at muli na namang minapula ang kanyang pandama. Sa lakas ng atake ng ating bida ay tumilapon ang nilalang patungo sa butas ng espasyo. Napasigaw ang nilalang habang dahan-dahan siyang hinihigop ng kalawakan. Natuwa ang ating bida dahil sa wakas ay nagawa nilang talunin ang nilalang. Ngunit napatigil siya nang mapagtanto niya na nasa hindi magandang sitwasyon pa din sila, dahil sa pagguho ng lihim na kaharian, kaya nag-alala siya na kung paano sila makakabalik. Nagsaad naman si Tang Yi na mayroon akong subspace artifact na pansamantalang makakapigil sa pagguho. Tatagal ito hanggang sa tuluyang matapos ang lihim na kaharian. Pinuri naman siya ng tatlo na sa kanyang ginawa. Habang ang babaeng nakamaskara naman ay sinabihan siya na huwag nitong kalimutan ang kanilang pangako. Ngunit sa hindi naman inaasahan ay biglang lumitaw ang aura ng nilalang. Nagulat si Zhong Shishan sa hindi inaasahang pangyayari kaya wala siyang nagawa dito. Napatawa naman ang nilalang at kanyang sinabihan ang ating bida na kahit mamatay pa siya ay isasama niya ito sa loob. Nabahala naman si Zhong Shishan nang marinig niya ang plano ng nilalang. Napasigaw naman si Little Moon at balak niya sanang tulungan ang ating bida, ngunit agad siyang pinigilan ni Tang Yi dahil maaari din siyang mahigop ng guho. Sa huli tuluyang nahila ang ating bida pagpasok sa kalawakan. Napasabi ang ating bida na kung ito na ba ang katapusan niya, ngunit may narinig siyang mga sigaw na hindi niya klarong naririnig. Nang sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata ay nagulat siya, dahil nakita niya ang dati niyang mundo na kung saan ito ang panahon ng kanyang pagkamatay. Nasabi pa nga niya na ang eksenang ito ay parang pamilyar. Pakiramdam niya ay katulad ito ng parehong sakunang pinagdaanan niya sa kanyang nakaraang buhay. Kaya nagtaka siya nang kung muli na siyang naglakbay sa panahon. Naalala din niya na sa panahong ito, tumatakbo rin sila para sa kanilang buhay kasama ang kanyang mga magulang. Sa kung saan, ni hindi niya alam kung saan eksakto. Ngunit nagtataka siya na kung bakit sa isang iglap ay napadpad na naman siya rito. Ngunit napatigil naman siya nang may makita siyang hindi inaasahan. Dahil ito ang mga malalaking nilalang na nagkakaroon ng matinding laban. Kaya nasabi niya na kung ano itong napakalaking bagay sa unahan. Huwag mong sabihin ang buong sakunang ito ay dulot lang ng pinsalang idinulot ng kanilang laban. Matapos niya itong mapagtanto ay agad siyang lumapit habang kanyang sinasabi na tumigil ang mga ito. Dahil sa kanilang ginagawa ay maraming tao ang namamatay. Agad din siyang nagpakawala ng kanyang atake upang pigilan ang mga ito. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang inilipat sa ibang espasyo. Agad siyang napahinto at napapatanong kung saan na naman siyang lupalop. Ngunit nabigla siya nang makita niya ang maraming bangkay na lumulutang sa kanyang harapan.
Bigla namang may nagsalitang nilalang na sila ang mga hindi nakayaanang tiisin ang pagkawasak na dulot ng panahon. Nagulat naman si Zhuang Shishan nang marinig niya ito. Kaya agad niya itong nilingan at sabay na nagtanong na kung sino ang naroon. Ang nilalang na ito ay ang Diyos ng Oras. Sinabihan din niya ang ating bida na sa pagkakataong ito, ikaw ang tinawag ko. Ngunit bigla siyang nagtaka kaya agad niyang tinignan ang ating bida. Nang makumpirma niya ito ay kanyang sinabihan si Zhuang Shishan na wala itong spiritual roots kaya paano nito naramdaman ang kanyang summoning. Nagsaad naman ang ating bida na nahila siya sa isang bitik sa espasyo habang nasa gitna ng labanan, na nagbalik sa kanya sa nakaraan, at sa huli ay nadala siya dito. Sinabihan naman siya ng Diyos ng Oras na ang ilog ng panahon ay hindi nagmamalasakit sa nakaraan o hinaharap. Kapag naligaw ka rito, maaari kang mapunta sa kahit anong sandali sa kasaysayan. Hindi mahalaga kung ito man ay nakaraan o hinaharap, patuloy ang pag-inog ng panahon, at walang sino man ang makakatakas sa epekto nito. Maliban na lang kung taglay mo ang hindi masukat na kapangyarihan, walang paraan upang labanan ang epekto ng panahon. Ang mga bangkay sa paligid mo ay ang mga nabigo, ngunit nakakalungkot, dahil hindi ikaw ang tamang tao. At malapit nang magkaroon ng epekto sa iyo ang panahon, at unti-unti kang malalanta hanggang sa mamatay. Nang marinig ito ng ating bida ay kanya itong ikinagulat. Napabuntong hininga ang Diyos ng Oras na mukhang ang kahariang ito ay nakatakdang mawasak, sa kabila ng lahat. Sa isa pang kaharian, isang kataas-taasang nilalang ang tumutok ng kanyang tingin sa lugar na ito. Ngunit dahil sa hadlang sa pagitan ng mga kaharian, hindi siya maaaring lumitaw ng personal. Gayunpaman, sa huli, nakahanap siya ng paraan upang malimpasan ang hadlang, at matawid ang ilog ng panahon sa pamamagitan ng dakilang Dao. Matagal ko nang pinangangalagaan ang lugar na ito, ngunit ngayong papalapit na ako sa aking hangganan, lalong lumalakas ang impluensya ng kanyang Dao. Kapag tuluyan niyang sinakop ang ilog ng panahon, lahat ng mundo ay mawawala sa pag-iral. Nagsaad naman si Zhuang Shishan na kung paparating na ba siya sa pamamagitan ng bitik. Bigla namang lumitaw ang nilalang na tinutukoy ng Diyos ng Oras. At nang makita niya ito ay naalarma siya at kanyang sinabi na hindi ito maganda. Dahil sinusubukan na naman ng nilalang na iyon na tawirin ang hangganan. Bigla naman lumitaw ang kamay ng nilalang upang kunin ang Diyos ng Oras. Ngunit agad itong napigilan ng Diyos ng Oras gamit ang kanyang aura. Ngunit tumulo ang kanyang pawis at kanyang sinabi na bawat isa sa kanyang mga pagtatangka ay mas mabangis kaysa sa nauna. Bigla namang tumalon ang ating bida at kanyang sinabi na hayaan siyang tulungan nito. Sinigawan naman siya ng Diyos ng Oras na huwag kang maging pabigla-bigla. Hindi ka pa sapat na malakas upang makagawa ng pagbabago. Hindi nagpaawat ang ating bida at nagpakawala lamang ito ng kanyang malakas na atake. Nang sandali itong tumama sa kamay ng nilalang ay biglang nanginig ito sa lakas ng atake. Kaya agad itong bumalik sa kanyang kaharian. Nagulat naman ang Diyos ng Oras nang kanya itong makita. Nasa loob-loob pa nga niya habang pinagmamasdan ng ating bida na kahit wala siyang espiritual na ugat, paano niya nagawang pakawalan ang ganitong kapangyarihan. Higit pa riyan, wala ni bahid ng pagkapagod sa kanyang katawan. Ngunit bigla siyang natigilan ng bigla niyang maisip na kung posible kaya na nakapasok na siya sa antas ng Dao. Binigyan naman siya ng ngiti ni Zhuang Shishan at sabay niyang sinabihan ito na hindi naman ito lubusang walang silbi. Ngunit nabigla siya nang itulak siya ng Diyos ng Oras. Kaya tinanong niya ito na kung ano ang ginagawa nito. Sinabihan naman siya ng Diyos ng Oras na nakasalalay sa iyo ang kahariang ito.